Hi, this is Kirby and you are listening to Car Talks with Averick and Jeannie, may pag-pause. Nakalimutan. Nakalimutan ko yung intro. Ano ba yan? Tagal na natin itong ginagawa. Nakalimutan mo. Charot. Hi guys, today is March 13. So, yung mga maagang sumweldo dyan, kamusta naman kayo? Oh my God. Okay naman. Joke lang. Okay naman. Anong okay naman? Okay naman. Sweldo. We'll get through the day again. Ayan, magastos. Akala ko yung sweldo lalaki eh. Sana nga, diba? Sana. Lalo ngayon. Pero syempre, anticipated na hindi ganun kalaki yung bigayan dahil nga sa pandemic, alam mo naman. So, wala kasi hindi lahat ng kaming company. Wala kaming increase. Bayan? Ay, hindi, may increase pero konti lang. May kami rin naman, may increase, konti lang. Alam mo na kasi dahil we have to understand na nasa pandemic tayo ngayon. Yes. And, you know. Ngayon, well, actually, today, wala naman tayo mag-uusapan. Charot. Yeah, wala talaga kaming topic. Wala kaming topic eh. Kasi, ano na ba ngayon? Magsa-summer na. So, as much as we want to go out sa beach or sa Baguio, Tagaytay, hindi tayo makalabas kasi. Tumataas yung cases eh. Yeah, March 13 ngayon, 5,000 cases. Sarado, bes. So, ang dami-daming, ewan. Medyo nakakainis na. Hindi ako naiinis sa government kasi may mga nag-iinis sa government daw. Dahil nga daw, wala nang ginawa kundi magpa-lockdown. Well, hindi naman to lockdown. Tsaka, yung mga nagsasabi na lockdown na naman, well, do you have any better ideas? Yeah. Diba? Yun lang. Hindi, parang sa akin kasi, parang, wala na, hindi na siya kasalanan ng government. Actually, wala naman talagang may gusto na magkaroon tayo ng pandemic. Yes. Pero at this point, na-reach na kasi natin yung below 500 na lang tayo na cases per day, di ba? Tama ba? Na-reach ba natin yun? Hindi, parang nag-below 1,000. Ayun. May day na nag-below 1,000. Kung kaya natin gawin yun, di ba? Nung mga nakaraang buwan, siguro naman kaya natin ulitin yun ngayon. Kasi ang nangyari kasi parang nagkaroon tayo ng yung iba sa atin nagkakaroon na ng COVID fatigue. Naging complacent ng ibang tao. Oo. Naging complacent sila. Well, hindi ko naman masisisi kasi I have some friends na nakikita ko sa social media na they went to the beach, may nagborakay pa nga eh. May nagbora. Pero I'm not saying na, diba? Sorry, dumigay ako. I'm not saying na mali yung ginagawa nila because again, we're in the pandemic. Pero sana maging, kasi it's a collective effort. Collective effort. Yeah. Nating lahat na para kasi kailangan yun nga, collective effort para malesen or matigil na to. Baka kasi iba iniisip nila porket may vaccine na. Pero pwede na maggalaw-galaw. Oo, pwede na maggala-gala or yun nga, complacent is the term na ang tawag, anong Tagalog na complacent? Parang kampante, yun. Kampante na tayo masyado. Well, naiintindihan naman nating lahat kasi nga, syempre, isang taon na tayong ganito. Pero, come on, paano malalong mapoprolong yung problemang to kung hindi tayo magtutulungan. Ayun. Feeling ko kasi dapat yung mga tao, nasa atin na talaga nasa tao na talaga yung responsibility na maging compliant sa mga rules like wearing yung face mask, face shield, minimum health standards. Tapos yung mismo paglalabas ka na lang pag alam mong medyo crowded yung area, wag ka nang pumunta. Wag ka na tumuloy. Diba? Or tapos pag sa mall, syempre practice pa rin yung social distancing kasi nakikita ko minsan sa mall, wala na, nagdidikit-dikit na. So, parang, hindi mo na, yung iba kasi parang post na parang, lockdown na naman, yan lang ba yung idea nyo na parang, hello? No. Ano pa magagawa ng government? Hindi na pwedeng magsarado na talaga katulad nung mga first few months ng pandemic. Kasi, syempre, nagsasuffer yung mga business. So, kaya nga binuksan yan para naman sa lahat, para makabangon na yung businesses, ganyan. So, tayo bilang mga citizen naman na yung iba sa atin work from home naman, hindi naman talaga kailangan lumabas. I-schedule natin yung mga grocery run. Tapos kung palengke run. Yeah, yung sa mga palengke. Alam ko kasi dito sa amin may nag-aalok ng pabili. Pasabay, pabili. Sana nga bumalik na yung kasi nga medyo mataas na naman ang cases. Yung umiikot
Yung ECQ kasi, may umiikot dito sa amin na parang mobile palengke. Oo. Naka-trike siya. So, sana maulit na lang yun. Kasi para mas malesen ang lumalabas ng mga tao. Feeling ko dapat talaga yung change dun sa mag-start sa barangay level. Yun nga lang, Oo. kasi hindi lahat ng nasa barangay sumusunod. Kasi dito sa amin medyo okay naman. Kasi, So far, alam mo, in fairness. in all fairness naman, a year, magwa 1 year na tayong ganito. Lately na lang nagkaroon ng positive case dito sa amin. Oo. Pero Oo under nga. control naman, under control naman. Nung Pero kasagsagan ng pandemic, wala wala masyado eh, wala at all talaga. Ngayon na lang nagkaroon. Lumalabas-labas na talaga Malalabas yung na naman tao. ng mga tao. So, ayan, may mga nahawa na. Pero under control naman daw. Well, let's see. Nakikita ko kasi, nagiinuman na. Ay, naku. Ano na. Wala namang kaso mag-inuman. Siguro mag-inuman yung mga magkakasama talaga sa bahay. Pero yung magkita-kita kayo with friends, parang hindi pa... Ewan ko Ako hindi nga ako comfortable sa ganyan eh. May ano nga kami sa office kasi nga medyo yung boss namin gustong kasi nagkaroon siya ng magandang rating ang team namin. So yung papiging. Yes, may papiging. Ngayon nagpa-survey siya last night kung ano nga gusto namin, kung magmi-meet up kami somewhere else na safe, na pwede kami kumain, ganyan. Or magpapa-deliver na lang each person. Parang budget na lang. Babudgetan na lang. Doon ako nag-agree sa last option kasi Diyos ko, I'll go out of my way. Buti ko may kotse ako, wala naman akong kotse. Or kahit may kotse ako, I won't go pupunta ako ng Taguig or somewhere else para lang kumain at makipag-mingle. Hindi ko naman sinasabing ayoko kasi nang makita. Pero, kasi I just wanted to be safe, di ba? Yeah. Sila rin naman siguro kasi maraming nag-vote in na padala na lang sa bike, whatever food, kung ano man yan, di ba? So, ayun. Kami kasi ni Albert, halos parang magkapit-bahay lang talaga kami. Yes. Kaya alam namin yung nangyayari sa sirkulasyon dito sa... Tsaka hindi kami lumalabas. Kailan ba tayo huling lumabas? Yung labas talaga na labas? Nung hinatid yung kapatid ko. Si Kate? Si Kate sa Makati. Sa Makati, biglaan lang naman yun. Tsaka... Hindi tayo halos lumabas. Hindi tayo halos lumabas. Lumabas lang tayo. Very, very sandali lang. Bumili ng pagkain. Tapos pasok ulit sa kotse. Tapos uwi na. Yun lang. Hindi naman yung talagang nag-mall ka pa. Nakatakot na nga mag-mall ngayon. Ako natatakot iba, nagsuswimming na. Wala akong sinasabi ng masama yun. Pero, di ba, yung magi-invite ka pa ng ibang family members na hindi mo naman talaga kasama sa bahay, parang hindi pa tama, hindi pa dapat. Well, nasa sa kanila naman na yun. Kasi, hindi ko naman sinasabing may carriers. Paano kung nagkaroon, may carriers sa isa sa mga kasama mo, di ba? You don't know. Okay lang yun kung kung yung mayaman-yaman kayo, kaya kayo magpa-test lahat. Yes, may pambayad kayo sa Asian Hospital. Okay lang, sige, go. By any means. Magsama-sama kayo dyan. Pero yung sabihin mo na hindi naman kayo nag-test, parang... Kasi ngayon parang hindi mo na alam kung nag-positive ka ba or what eh. Kasi nga yung iba, wala namang symptoms. Asymptomatic. Tapos yung sa bagong variant, from what I heard, hindi na yung nawawalan ka ng panlasa tsaka pang-amoy. Hindi na ganun eh. Ano na? Hindi ko alam. Ayun ba yung South African? Basta yung sa bagong variant, hindi na ganun yung So, hindi mo na malaman ngayon kung kung naging positive ka ba or what. Ba yan? Ang scary actually. Ayan. Tapos dun sa vaccine naman, guys, wala talaga kaming topic. Talagang lang to, very random. So, yun sa vaccine naman, hindi ibig sabihin na nabakunahan ka na, pwede ka na maggalagala. According to the CDC, yes. Yan. Ang advice nila is to go out or spend time with people na na-vaccine na din. Tapos, as much as possible, just stay at home pa rin talaga yung advice nila. Kahit naman yun nga, even you're vaccinated, kailangan mag-stay at home. Tsaka yun nga, may nabasa ako na tawag to, yung sa AstraZeneca. Parang nung una yun ang gusto ko kaso nagkaroon yata ng problem. Nabasa ko Thailand, hindi mo na sila go through. Blood clot? Clotting, oo. Ang kasi, ako nga naisip ko dyan, tayo kasing mga Pilipino, tayo brand conscious tayo. Di ba, nabash ang Sinovac because it's made in China. Hindi ko na-endorse si Sinovac pero ang dami kong nabasa na mas siya. Maganda ang effect. Hindi naman sa maganda ang effect niya. Wala masyado. Out of all ng vaccine na nagawa na ngayon for COVID,
siya daw yung, ano sabi ng doctor na, Filipina doctor na panood ko lang. Siya lang yung traditionally made na vaccine na parang flu vaccine. Ganun siya ginawa. Unlike sila... Ordinary flu vaccine. Oo, yung parang process ng paggawa niya. Oo. Unlike sila AstraZeneca, sila Moderna, sila Pfizer. Parang ano sila, yung panibagong technology yung pagkakagawa sa kanila, more innovative. Though kasi since it's bago, hindi pa talaga siya, di mo makikita yung talagang effect niya. Gets mo ba? Unlike si Sinovac na tested na ganitong ginawa namin kay flu vaccine. Parang parang anticipated na nila yung parang effect niya sa katawan ng tao. Oo. Yun nga, kasi ang dami ko pa rin nababasa na tawag to. Ay, antayin na lang namin si Pfizer, antayin na lang namin si ganitong brand. Kasi nga tayo mga Pilipino, napaka-brand conscious. Diba? Bibili ka ng corned beef, pipiliin mo Argentina o yung... Pure Foods. Siyempre, sa Pure Foods ka. Ako rin, Pure Foods ako. Pero diba, yun nga, yung mga sinasabi ng mga doctors, huwag na tayo maging choosy. Diba? Huwag na tayo maging choosy. Though, ako rin naman, nagdadalawang isip pa ako kay sino. Kahit sino naman sa atin, siguro ngayon. At this point na, di ka agad magpapaturok, agad-agad ng ganun. Kasi nga, katulad nga na sinabi ng sister ko na nag-pharma, ang vaccine takes years talaga. Diba? To test yung efficacy niya. Yung HIV, wala pa rin until now. Nauna pa si COVID vaccine. Diba? Pero kasi sabi nila, iba naman daw yung sa case ng HIV. Iba naman, yes, iba naman daw talaga. Pero yun nga, yung mga ganyang klaseng vaccines takes a long time to be proven very efficient or very, effective. So, we'll see. Ewan ko, pero nagkakalokohan nga sa GC ng mga bakla. Kasi na rin daw ang Johnson & Johnson's. Meron na rin daw silang vaccine. Gusto ng mga bakla, Johnson & Johnson's para may free pulbo. Free lotion. Pag na injectionan ka, may free gluta, ganon. COVID vaccine enriched with gluta. Ganon, with free pulbo, with free lotion, gano'n. Ang nabasa ko naman somewhere, the best vaccine is the one available. Yun nga, yun na yung sinasabi ng mga doktor. Kaya wag na daw magpaka-choosy. Wag na masyadong choosy sa brand. Kung ano na yung available na nandyan. Pero syempre, yun nga. Tapos yung point naman ng iba is yung ang best na makakagawa ng vaccine is kung saan yung origin country, which is China. Actually, alam mo, sila nagpasimula niyan mga hayop yung mga yan So, tsaka, diba? Might as well, nasa kanila yung sagot sa problemang to. Tsaka ganito lang yun gagawa ba sila ng ikamamatay ng mismong mga tao nila? Wala, parang medyo okay na ang China Diba? China. So ako wala akong problema. Actually, wala akong problema sa Sinovac. Tulad nung nabasa ko, parang tama nga naman, ang best vaccine is the one available. Tsaka at this point, parang yung vaccine talaga, yung pag-procure is very difficult. Kasi, tulad niyan, yung mga next batches, parang October pa darating. Matagal pa. Parang matagal pa. Parang feeling ko yung mga dumating ngayon is for the frontliners lang talaga. Tayong mga... So, yung level ng ano tawag dito? Ang tawag doon? Prioritization. Oo. Parang talagang frontliners, tapos tayo talagang mga huli pa. Huli talaga. So, expect nyo na I guess not as of the moment. Parang feeling ko abot pa to ng isang taon. Parang feeling ko hanggang end of this year pa. Imagine, isipin mo na lang yung mga frontliners. Ngayon na sila nagpapa-vaccine. Hindi naman agad-agad maging effective yung vaccine sa kanila. It will take 6 months sa Sinovac Tsaka hindi pa lahat nabibigyan. Ilan pa lang So kung imagine mo na lang kunyari may milyon na ba yung vaccine nabibigyan? Parang wala pa. Meron na ata. Imagine mo na lang kung ikaw ay isang nurse, nagpa-vaccine ka ngayon, tapos nagpa-vaccine ka palit after ilang weeks. Tapos ang sinasabi nila, 6 months para ma-build up yung immunity mo with COVID-19. So, ilang months pa, di ba? Bago sila It will take time talaga. Siyempre sila muna, kasi nga, mga frontliners sila, mga health workers. So, ayun. Sana matapos na. So, tayo talaga, as ordinary citizens, talagang medyo i-adjust na natin. Parang we should learn how to live with it for the meantime. For the next year or 2 years. Kasi matagal pa yan Pag na-vaccine na lahat, pag na-reach na natin yung herd immunity, magkakaroon na naman tayo ng feeling ko ang magiging problema naman, anxious naman yung mga tao na lumabas.
Ayun na nga. Kasi parang, ay, shit, baka magkaroon ng Hindi, panibagong tsaka, ano. ayun na nga, yung may bagong strain. Oo, Ngayon or- nga lang, may mga bagong strain na nag-mutate. May iba pa nga, ibang ano naman, hindi naman corona. Something to do with rats, Ay, ganyan. my God. Ay, nako, Oo. ewan ko. Nanggaling na naman yan sa China, no? Tapos ito, nakakatawa, chinek ko rin. Kasi nabasa, nakita ko na sa TikTok. Si CDC, naglabas siya ng article. For zombies? Zombies? Chinek ko, dude, totoo! Totoo nga, totoo. Totoo. So, Kaya, parang tangina, no? kaya alam mo, I remembered yung podcast natin na, about Yung unang-una natin, zombie. Ay, Oh. nako. Ako Hindi talaga- malayo. Hindi malayo mangyari, talaga again. Ako, hindi naman sana ako, pero feeling ko, well-equipped ako. Charot. Kakanood ka ng Walking Dead, ng mga zombie series, zombie movies. Ay, nako, sobrang favorite ko yung mga yan. Kakanood ko ng mga yan, alam ko na ang gagawin. Swear. Tapos magkakaroon na pala ng sa April pala. Fear the Walking Dead. Season ano ba yan? Hindi, season 5. Ha? Season 5 5 na? na ba? 6? Oh, pero mid-season to Mid-season to. Hindi ito yung mismong season. Mid-season to. So, ayan. Pinapanood ko yun. Kaya, wait lang. Anyway. So, ayan. Makakuha na naman tayo ng tips and tricks. So, ako, ang masasuggest ko. Nood-nood din kayo. Nood-nood na lang din kayo. Basta, magpapaka ako. Mission. May hawak na samurai. Alam mo yung I Am Legend? Alam mo kasi sa I Am Legend. Hindi, alam mo kung anong year yon? Year 2021. Seryoso. Yung kay pangalan to? Kay Will Smith. Year 20, at alam mo kung ano? Alin? Vaccine din. Ay, hindi. Oo, kasi... Field vaccine. Field vaccine. Field Ang vaccine. reason Ang kung ba't reason. nagkaroon ng zombie something Pero di ba nung time na yun. dalawa, alam mo na, alala ko yung movie yan, dalawa yung ending yan eh. May alternate. May alternate ending yan, di ba yung huli, yung namatay si Will Smith, kasi di ba, scientist siya, di ba, may tinetest na siyang vaccine. Nag-effect na siya dun sa isang specimen niyang tao. Tapos, yung kaso yun na yung pa-ending eh. Kinuha niya yung dugo, tapos binigay niya dun sa mga kasama niyang mag-escape kasi namatay siya. The other is, ano nga ba yung isang end? Basta yun na yun. Basta Pero yun. alam mo, sa lahat ng zombie movies, yun ang favorite ko. Talaga. Ako yung 28 Days Later. Tsaka yung 20 kay yung kay Brad Pitt. World War Z? Oo. World War Z pala. Tama. Iba naman yung sa World War Z. Yung dalawang yan. Sorry. Medyo mutated yung Parang mga... mutant. Oo, mutated yung mga zombie. Ang bibilis gumalaw. Ang bibilis gumalaw. Ang tatalino. Sabi ko parang, ako mabubuhay ako pag ang zombie yung katulad ng sa Walking Dead. Ayun. Tanga, mabagal, bulok, gano'n. Oo, bulok na sila kasi they're dead. Ang ano mo lang sa Walking Dead, marami sila. Ayun ang problema. Mabagal sila, pero pag na-corner ka nila, ang dami-dami nila. Sa buong season na napanood ko ang Walking Dead, well, tinigil ko na kasi naumay na ako. Kasi wala na sila anong story eh. Lahat na eh. Lahat Pinatay na kung sino-sino eh. O tapos, ano pala, may napanood ako, para magkakaroon ng konting spin-off yung Walking Dead. Kasi si Negan, yung kalaban, magkakaroon naman siya ng backstory. Oo, anong backstory niya? Ano yung ano niya? Oo, ano yung buhay niya before Walking Dead. Anyway, so, ayun nga. Pero abangers ako sa ano yung Saan? Kingdom? Ay, isa pa yan, Kingdom. Yan isa talaga, pa yan. yung ganda nun. Ako talaga nagaganda nun. Isa pa Lalo yan. na yung last season, ang ganda nun last season. Magkakaroon ng isang episode na spin-off Tapos, isa pa yan. Ako, kailangan talaga meron tayong mga machete. Sabi ko, gusto ko nang bumili ng itak. Yung mga hindi nakapakinig nun, isa sa mga favorite I-link mo yon. Isa sa mga pinaka-favorite ko na na episode natin yun. Kung magsa-survive tayo sa zombie sobrang apocalypse. creative natin dun eh. Oo, diba? Meron na nga tayo mga tips and tricks. Mga escape plan. Escape plan. Kung saan ka magsistay, yung family mo, kailangan talaga suck it up, ganon. Basta ako, it's either bibili akong itak or lang. Pero guys, basahin nyo talaga. Punta kayo sa website ng CDC at hanapin nyo yung article na yun. Oo, tapos, tsaka bat. Gulat ako sa tanga. Ibig sabihin, ba't naglalabas ang CDC ng ganito? Ibig sabihin, may alam sila na hindi natin alam. Yes, medyo may malaking possibility. Feeling ko meron na silang na-discover na naging zombie na. Tinatago lang nila. Kasi, why would you release a statement or an article about zombies? Kung wala namang kung fiction basehan. lang siya. Walang basehan. Diba? Oo nga. So parang, my God, nung nakita ko siya, tangina, napamura talaga ako nung binasa ko, tangina. Ibig sabihin, hindi malayo talaga. Hindi talaga malayo mangyari, sir. Kaya, ito na talaga. Bili na kaya ako ng bat. Ay, diba nga, meron ako sa kotse.
Inabot ko sa'yo kanina. Yung Ay, maliit. yun, hindi ko napansin. Kasi ko itabi mo. Bat yun eh. Hindi ko napansin. Talaga ba't yun? Parang pampulis yun eh. My God. Ano ka ba? Lalagyan ko 500 lang yung bat lalagyan ko sa ng ano? barbed Sa wire. Ace Hardware. Lalagyan ko ng barbed wire. O tama. Alam mo yan ang ano ni Negan sa Walking Dead. Yan ang weapon of choice niya. Ang pangalan niya si Lucille. Pinangalanan niya si Lucille. Alin yung bat? Yung bat with barbed wire. Para pag hinataw niya, pak! Kaso parang ang hirap naman dalhin nung may barbed wire. Kailangan mo kasi dahil it's your weapon eh. It's your Parang security siya, blanket paano mo mo siya yun. ilalagay sa ano? Hindi, hawak lang lagi siya ni Negan. Parang feeling ko pag ganyan yung weapon ko, masusugatan ako lagi. Kaya kailangan naka-boots ka, hindi ka pwede naka-shorts, kaya naka-jacket ka kasi para... Ay, oo nga, no. Wala pala akong boots. Di ba? Kailangan pala, no. Handa ka rin, eh, no. Tulad nga yung sabi ko sa meeting namin one time. Alin? Sabi ko, pag matutulog kayo sa gabi, dapat medyo maayos-ayos yung suot nyo. Bakit? Siyempre, just in case, nagising ka. Oh. Tapos, Nagising. emergency. Sa Nakahubad ka bagay. lang. Magbibihis ka pa ba? Boxers. Magbibihis ka pa ba? Sa bagay, Diba? point. Diba? Sabi ko, Sige na nga. tsaka dapat yung go bag mo, nasa tabi mo lang talaga. Wala akong go bag. Yung go bag naman nasa Yung go opisina. bag mo. Or, ganito lang yun eh. Tip lang. Dapat may bag ka na nandun na lahat. Kunyari, mga documents mo, passport. Na, pag may nangyaring masama, isang hilahan lang. Alam mo yun? Isang kuhaan lang. Parang, okay, kahit anong mangyari, I'm secured. Andito yung pera ko, andito yung ano ko. Basta Ayun. pupunta ako sa sa mall. Babalik na naman tayo sa dati nating episode. Anyway, ayun nga. Ano ba? Ayan, so, tapos na tayo sa mga medyo, medical and recent kineme. Ngayon sa recent events naman tayo, mga talk of the Ano town. mo unahin natin? International or local? Local muna tayo. Sige, dun muna Local tayo sa hot na hot. Umami na po si Gerald Anderson. Alam mo, napaka-ano niya. Ako for me, medyo expected na. Ang ayoko lang kasing part yung well, as a viewer, inis ako kay Julia Barreto. Dahil nga, Basher ka. I don't care. Team Bea, hashtag Team Bea. Hashtag Team Bea ako. Sige, bakit naiinis ka kay Julia? Hindi kasi, di ba, nung una, siya pa, ang dami niyang tirade. Ang dami niyang, patutsada kay Bea Alonzo. Bea Alonzo is just, ako nananahimik lang siya. Parang once lang siya nagsilta yung interview na sinabi niyang, anong tawag to, na, From what I know, we didn't break up. We just stopped talking with each other. Yun lang sinabi niya. Okay na. Si Julia Barreto, dami niya pa sinabi. Wala akong inagaw, ganyan-ganyan. That's downright bullying, ganun-ganun. I called you my ate, ganyan-ganyan. Bitch, ano ka? Alam mo, for me, ang baba-baba ng tingin ko kay Julia nung time na yun. Grabe siya. Swear, alam mo yun, girl, lalaki lang yan. Lalaki lang yan. Diyos ko. Well, anyway, ayun nga, siguro tama nga na si Gerald na yung umamin dahil siya yung lalaki. Pero, talaga pinatunayan ni Gerald na isa siyang F-boy ng taon. Feeling niya ang pogi niya. Ako bilang isang bakla. Ang sharp niya. Masharp siya. No doubt. Pero sa mga... Ano masarap nung parang mapapanot na siya? Ngayon, napapanot na siya. Namang una-una. Tawag to, sasabihin ko? Ayun nga, napaka-F-boy niya ng taon. From Kim Chu to Maha Salvador, to Sara Geronimo, to Pia Wurtzbach. Na-issue pa siya with Janice de Belen. Ha? Ano ba? Search mo. Sa Budoy. Hindi naman daw totoo yun eh. Siyempre, they would deny the allegations. Diba? So, feeling mo may bahid ng katotohanan yun? Yes! Si Janice de Belen, di ba mas bata si John Estrada sa kanya? Ay, tangina. Oh my God, you're dumbfounded. Hindi mo alam. Alam ko yun, pero hindi ako nanisip ko. Ang tanda-tanda na Why yun not? Bakit? Sa bagay, ang Pepe, kahit matanda, Pepe pa rin naman yun. Diba? Ayun, sino pa ba? Mga naling kay Gerald. Sino pa? Lahat na! Pero yung kay Pia, feeling ko talaga. Yeah. Di ba totoo yan. Time nila ni Bea. Pero dinilay. Dinilay. Parang di yata nagsalita si Pia Wurtzbach. Pero dininay ni Gerald yata. Ayun. Kasi diba nagkaroon alam mo, ang pinakamatalino sa lahat? Sino? Alam mo kung sino? R.C. Munoz. Ay, oo. Na-interview siya ni Vice? Vice na hindi siya sabi niya,
Sabi niya, hindi ako magiging biktima. Yun ang line ni RC Munoz. Gusto ko yung movie nila. Actually, maganda yung movie yung nila. una, hindi yung pangalawa. Yung ano yan? Yung makeup artist si... yun. Basta yan, yung makeup artist si RC Munoz. Ay, nakakatuwa yun. Always be my maybe. Yeah. Nakakatuwa yun, swear. Ayun, ewan ko anong alam mo, di ko alam ba't may mga ganyan talagang lalaki. Oh my God. Parang may iba na yung mag-uusap natin. Yung, alam mo yun, masyado. Umaano pa rin kasing pagiging machismo ba? Ano mo yun? Feeling, mataas ang testosterone level. Mga ganon. Yung parang lalaki ako pag marami akong nakemeng babae. Marami na tuhog na babae. Hindi ba parang sign of insecurity yun? Hindi ko alam. I don't know. Hindi ba yung sign of insecurity yun? Kasi parang, kailangan ba talaga maraming babae para lang mapatunayan mo sa sarili mo na I'm man enough? Hindi siguro hindi sa sarili mo, sa ibang tao. O kaya nga, insecure ka, ganun ka ka-insecure, ganun ka baba yung tingin mo sa sarili mo para para siguro, kailangan may ma-prove ka. So, kailangan mababae ka. Lalaki ako, nothing will lose. Pero hindi rin natin alam, baka mamaya yung babae yung problema. Si Julia. Hindi, si Bea. Si Bea. Ayun nga eh. Parang dun sa interview, nagpahint siya na toxic. Toxic relationship sila ni Bea. So, kaya nga, di rin naman din natin alam. Kahit naman Team Bea, kung malay mo naman, di ba? May point naman si Gerald. Hindi naman yan papalag or pipiglas kung walang problema talaga between the two of them. Pero kasi, per history check, knowing Gerald, di ba? Jump to every girl. Buti nga si Sarah din, hindi na Hindi rin na biktima. Hindi masyado. Salamat kay Mommy Divine sa time na yon. Actually, doon mo na-appreciate si Mommy Divine. Doon sa part na yun. Okay na sa Mateo. Punta naman tayo kay Mateo. Ayun lang, ikaw, naiinis ako kay Gerald. Di naman sa naiinis ako kay, more on kay Gerald. Ako kay Julia. More on kay Gerald. Kasi, kung ikaw, lalaki ka, ayaw mo na kay Bea, sana sinabi mo. Or sana, kung hindi ka na lang biglang nawala, kasi ano yung may pinagsamahan kayo. Ako kasi naniniwala ako sa hindi naman kailangan may closure. Ayan, so pag-usapan hindi kailangan may closure. Kailangan lang magkaroon kayo ng understanding. Okay. Na, okay, we are at this point in our relationship na parang hindi na tayo okay eh. Ako kasi, hindi ako sa totoo lang, hindi ako again, kasi nga. Kasi di ba parang ginawa ni Gerald kay Bea, parang nawala na lang siya bigla. Per Bea's claims. Per Bea's claims. Kasi parang hindi naman yan bigla na lang nagising ka isang araw, ayoko na sa'yo eh. Yeah. Di ba? Ayun nga. So, ibig sabihin, nag-uusap kayo. So, dapat, sa pag-uusap nyo, parang, nagsasabi ka na parang, parang siguro, I need time, ganyan. Piling ko hindi sila nag-reach dun sa understanding na, okay, something's wrong, something's not right. Ayusin natin to or tapusin natin to. Parang gano'n. Ganon. Tulad, kasi, diba sabi mo sa akin kanina, parang hindi ka naniniwala sa closure. Hindi ako naniniwala sa closure. Though, again, don't quote me on this dahil wala naman akong jowa. Pero kasi, sa pananaw ko, kung may problema kayong, kung naghiwalay na kayo, ba't nyo pa kailangan ng closure? Hindi nga sila naghiwalay Hindi, yun nga yung problema. Hindi, feeling ko may miscommunication sa kanilang dalawa. Pero kung in the event na naghiwalay na kayo, tapos somebody is looking for, wala akong closure eh. Bakit? Naghiwalay naman na kayo. Ano pang i-closure mo? Unless, yun nga, katulad ng sinabi mo kanina, meron kayong mga investments, di ba? O kumbaga, may mga commitments kayong dalawa. Kunya, may property kayong dalawa, ganon. Yun talaga, kailangan yung pag-usapan yun. Pero yung, siguro, in emotional level, kumbaga naghiwalay tayo, wala na tayo dapat pag-usapan. Kasi kung gusto mo ng closure, mag-uusap lang tayo, ano ba nangyari sa ating dalawa? Di parang dun pa lang magkakaroon ng ma-open up yung issue nyong dalawa. Pag na-open up yung issue nyong dalawa, ganito na lang gawin natin. Di parang nagkabalikan lang din kayo. Or, you're thinking of getting back together again. Di ba? Parang, akin lang ako. Kung ako, if I'll be in a relationship, tapos umabot ako sa point na yun, huwag na tayo mag-usap. Sige na, break na tayo. O, iiyak ko lang to isang gabi, 1, 2, 3 gabi, pero huwag na tayo mag-usap. Ako parang mas gusto ko pang
maghihiwalay tayo ng galit ako sa'yo para mas madali akong Maka-move on. Than me, basta yun na yun. Kesa mag-usap pa tayo. Mag-usap pa tayo, parang magkakaroon pa tayo ng konting reconciliation. Oo nga, kasalanan ko, edi, binaba mo na naman yung sarili mo. Wag na lang, diba? Yun lang, point ko lang. Ako siguro, dyan papasok yung mature relationship versus Sa mababaw immature na relasyon. Ayun. Kasi ang mature na magkarelasyon, marunong yan mag-usap. Ayun, oo. May communication dapat talaga. Yung totoong relasyon na between two people na ang wavelength ng utak Parehas. Oo. Kasi mag-uusap yan, Imposibleng hindi mag-uusap yan. Pero yung sa mga immature na parang sa akin kasi ang immature ng dating na biglaan na lang nawala. Actually, Biglaan na lang nawala, biglaan na lang. Parang, ano nangyari? Diba? I could have at least told Mas tulad ng sabi ko, hindi ka naman kasi magigising isang araw na parang, hindi ko na gusto yung tao na to. Ano yan proseso yan Ayun, yun nga. Mahabang yan. Hindi yan bigla na lang nangyayari. Based on my experience. Basta ako, Team Bea. The time is the ultimate, truth teller. Tangina nyo. Mag-move on na tayo. Tapusin na natin yung kila Gerald. Bilang Okay, another very super duper Derek Ramsey and wala ako. Ako naman, about Derek and Ellen Adarna, ako okay lang. Parang naman silang single eh. Ako okay nga lang din. Oo, parang naman silang single. Yun lang kasi, ang pangit ang pinanggalingan nila. Oo. Ang pangit ang relasyon na pinanggalingan nilang dalawa. Pero feeling ko hindi sila magtatagal. Feeling ko rin. Oo, magtitikiman lang yan. Feeling ko lang yan. Parang, okay, for the meantime. Ikaw yung available. Oo, ni Derek, flavor of the month. Yeah. Parang nagkakaroon siya ng ganong, ang tawag dito? Alan? Image. Parang silang dalawa. Parang tinitikman niya lahat. Yes, lahat sila. Parang sila ni Gerald. Tapos parang iniikot niya yung mga babae. Parang, okay, I'm done with you. Okay, you're next. Diba? Yung mga babae naman, pagtataka rin naman, parang putang ina. Alam nyo naman yung lalaki ganun. Tapos, pag nag-iwalay kayo, magtataka ka. Tsaka anong meron kay Derek Ramsey? Ako hindi ako napopogian sa kanya. I'm so sorry. Hindi ako hindi napopogian. Siguro ma-appeal siya kasi lalaking-lalaki itsura niya. Pero hindi ako nata-turn on sa kanya. Believe me. Siguro pag nakausap mo siya, kasi parang feeling ko, rich kid, tapos parang matalino. Oo. Pero hindi Pag ako babae, tapos alam ko ganun na yung history ng lalaki, parang, shut up. Diyan ka sa tabi. Diba? Parang, diba? wag ako, don't me. Hindi ko alam. Di kasi siguro with Ellen Adarna, ano rin siya tawag to? Ganun din siya. Same sila ng wavelength ng utak. Feeling ko. Pero kasi parang sa babae, kasi parang mas maraming nawawala sa babae. Ewan ko lang. Kasi bukod sa lumuluwag. Feeling ko, maluwag na ba siya? Tapos, hindi kasi sa atin, aminin na natin, ang Pilipino, pa rin, medyo conservative pa rin. Actually. Hindi katulad sa US na parang, okay, bitch of the month, ganyan. Oo. Dito kasi parang, may ganong, pa rin. Ako, may ganong parang thinking. Ako, aminin ko, ganon pa rin ako na parang, babae na to, parang, me too, parang sausawan. Diba? Ang karinderyang bukas sa lahat. Sino na yung sumausaw dyan? So parang, kung ikaw lalaki, go ka pa ba? Hindi na. Diba? Kahit sabihin mo na sobrang hot. Diba? Hindi na, oy. Ang dami na sumausaw dyan eh. Dami nang pumasok eh. Ay, sorry. Hindi natin ginajudge si Ellen. I'm not saying si Ellen yun. Pero, di ba, pag yung ganun yung babae, ganun thinking, may ganung image yung babae. Parang ikaw sa, hindi, parang sa magbabarkada na lang eh. Oo. Di ba? Parang, parang magkakaroon kayo minsan ng biro, parang, talaga ba? Di ba na na yan ni Di ba ex yan ni Oo, di ba? Anyari? Di ba may ganun eh. Hindi kasi nasabing ganun si Ellen. Pero, I mean, let's be honest, may ganun pa rin thinking tayo. Ng mga tao. Feeling ko hindi naman. Pero buhay nila yan, wala naman tayong pake. Ano lang to, mga side comments lang. Lang namin to. Dahil nga ang daming chismis. Observations, ganyan. Oo. Meron politically correct term sa chismosa. Social, yan? Bilang mga public figures social sila. Observers. We're just social observers. Pero lang, advice lang sa mga babae at lalaki dyan. Siyempre, pag kayo jojowa, tingnan nyo din yung background. Kasi di ba parang minsan,
wala nabubulag sa pag-ibig. Char. Diba? Parang minsan, ano ka. Ako kasi yung sa ex ko. Ano naman, clueless naman ako, dude. Sa bagay. Si Margarita talaga, tangina. Bakit? May nakapagsabi pala sa kanya na na parang... Marga? Oo, na parang may image pala na pokpok yung ex ko. Hindi mo lang sinabi sa akin. Kingina. Dapat kayong mga friends kayo. Ako wala kahit kasi magkaaway kayo ng kaibigan mo. Pag may narinig kang something na gano'n, sabihin nyo sa kaibigan nyo para to save them from hell, di ba? Huwag ka na magalit. Gina G. Gina G ka. Wala na, tapos na. Hindi kasi parang late niya na sinabi sa akin. Talaga, kailan lang? Sabi niya, alam ba, may narinig ako dyan dati na parang pokpok nga daw yan. Sabi, tang-ina mo talaga. Ba't di mo man lang sinabi sa akin, napakatang-ina mo talaga. Sabi niya, kasi parang happy case. Sabi ko, tang-ina eh. Siyempre, hindi ko alam, di ba? Malay ba na, di ba? Kasi nga, again, katulad ko, na-feel ko ng ganun siya. Pero di kita masyadong sinabihan kasi I don't want to block somebody else's blessing. Pero yun nga, advice lang sa mga friends. Siyempre, kaya nga kayo nandyan. Kayo yung parang magiging mata. Kasi aminin natin, pag ang mga babae at mga lalaki, minsan pag na-inlove na yun, bulag na yan eh. Ayun lang. Bulag na, tsaka bingit, tsaka Pero diba? Yun nga, at the end of the day, it's your, naman, diba? Decision naman. Pero syempre, ikaw talaga friend, save them from hell. Save them from the, heartache. Well, ayan. Wala na, tapos na ang lahat. May dadagdag ka pa ba sa local news? Naman tayo, international. Let's go Bukod international. sa COVID, ang pasabog ng week, ay nako, naloka talaga. A week ago, no? Tama ba? Itong week lang yan, week lang ba? Itong week yan, dude. Yung kay Meghan Markle and Prince Harry versus the Buckingham Palace. Yeah. So, ikaw, anong thoughts mo on that one? Ako, thoughts ko dyan, ang nainis lang akong part is yung about nga sa anak nila, yung kay Archie, na Buckingham Palace, nag-worry sila before ipanganak si Archie, na baka dark skinned yung bata. So, sabi ko, grabe naman. Napaka-racist naman. Yun lang. The rest kasi is parang medyo, alam mo yun, yung problema na ni Prince Harry tsaka ni Meghan Markle na parang, hindi niyo ako pinansin, hindi niyo ako pinagbigyan. Ganun na lang yung problema nila. Diba? Yung, yung issue niya na they kinot off sila. Nung umalis sila sa palace or sa royalty, sabi nila, kinat na daw yung finances, kinat yung security. Umalis kayo eh! Decision niyo yan eh. Decision niyo yan eh. Ginusto niyo yan eh. Diba? Though, yes, naiintindihan ko yung claims ni Meghan Markle na pag sa Buckingham Palace, ganito, or if you're already part of the royalty, meron siyang, parang sa The Crown, dahil nga sa The Crown dami ko napapanood na ganyan. May mga certain things sila na dapat gawin lang. Parang nakakulong lang sila sa isang space. Kaya nga sabi ni... Parang limited yung actions mo. Oo. Kaya nga sinabi rin ni Prince Harry na my brother and my father are trapped sa institution, sa the firm, sa The Crown. So, for me naman, yung statement niyang yun, nag-care lang siya bilang pamilya, pero kanila na yun eh. Decision nila yun ni Prince Charles tsaka ni Prince William eh. Ikaw, decision mong umalis. So, umalis ka. Hindi aalis talaga si Prince Charles kasi malapit na mategi si Queen Elizabeth. Ang sabi daw, kung hindi man siya mamatay pa, magsa-step down na siya. Talaga? Magsa-step down na siya para si Prince Charles na kasi matanda hari. na. Oo, masyadong siya matanda actually. 94 years old na siya, di ba? So, ayun. Tapos, after the interview, parang naisip ko na yung conspiracy about Princess Diana, death ni Princess Diana, parang feeling, oh my God! There's some, truth parang there's some truth. At saka Meghan Markle, Diyos ko, kumuha ka na ng security team. Kumuha ka na ng, nasa LA ka naman. Kumuha ka na ng security team. Diyos ko. Baka mamaya, hindi mo alam, girl. Hindi mo alam. You'll never know. You'll never know. Tsaka, ano na lang din, siguro, yung saying na, don't wash your dirty laundry. White, dirty, linens in public. Siguro, yun na lang. Pero, kasi parang for me, kung ako, enough na yung umalis na ako sa Buckingham Palace. Tapos, nag-live na lang, peacefully. Live na lang peacefully sa US. Yun na. Hindi mo na kailangan magpa-interview kay Oprah.
For what? Diba? Ayan, nagkaroon ng media frenzy, nagkagulo. Tapos, may news kanina, or nabasa ako kahapon na parang, may lumabas na email of Meghan Markle sa palace staff ng Buckingham Palace about nga dun sa iyakan portion nila ni Kate Middleton. So, ayan. So, you're just digging your own grave. Let's see kung may katotohanan yung mga, kasi ang nangyari sa kanila, it's our word against our word, parang ganun, between them. Ayun. Ay nako, Prince Ako Harry. Charot. Siguro may truth dun sa mga sinasabi ni Meghan. Pero ang feeling ko, nagkamali siya. Nasa US siya pumunta. Bakit naman? Eh, doon yung home country niya. Kaya siguro, ayaw ko, ano ba? Wala pa paparazzi doon. Doon yun nga iniiwasan niya sa UK yung paparazzi Hindi, kasi ako naman naiintindihan ko yung paparazzi and tabloids. Kasi, parang nasa The Crown din yan may insider lagi daw ang Buckingham Palace na nakipag-tie up sa mga tabloids para siraan, kunyari, katulad yan, kay Meghan Markle. Kaya naiintindihan ko yung problema niya na hindi siya sinusuportahan ng palasyo, ng Buckingham Palace, against dun sa mga tabloids na sinisiraan siya. Kasi galing mismo sa loob. So, diba? Pero kasi kung yun yung problema mo, bakit ka pupunta ng US? Doon ka naman sa US pag piyestahan. Sana kasi nanahimik na lang sila sa Canada, di ba? Wala nga daw silang pera doon. Di ba? Ewan ko. Pero kasi sa akin parang, siguro hindi rin na-anticipate ni Meghan Markle na magiging ganyan yung buhay niya. Siguro. Parang nagkaroon siya ng konting miscalculation on her end. Parang feeling niya siguro magiging prinsesa siya or what. Ganyan. Siguro, oo. Kasi aminin na natin si Prince Harry. Wala naman yung ibang alam gawin Maging prinsipe lang ang alam niyang gawin. Kaya nga sinabi niya, I've been cut off. It's my birthright, sabi niya. Parang, I've been cut off. Parang, hello, kuya. Pinili mo yan, di ba? Yun naman ang role mo nung pinanganak Ayun nga. Tapos aalis ka, tapos ngayon magaganyan ka. Parang, oh my God. Parang, pakinggan mo kung isang normal na 30 plus year old na tao magsasabi na parang, kinatafo ko ng family ko. Huy! 30 plus ka na, may pamilya ka na nga tapos magaganyan ka pa nga. Hindi mo kayang buhayin sarili mo. Yun siguro medyo off. Sa akin medyo off. Sana hindi niya sinabi yung part na yun Ayun, medyo off yun sa akin. Parang, kaya ka nga umalis para, di ba ikaw kung gusto mong maging independent, aalis ka talaga sa pamilya mo. Hindi yung maging aalis ka tapos sasabihin mo. And be dependent financially from your family. Diba? Ewan ko lang, parang tangas na yung sa akin. Mali talaga yun na nagpa-interview sila. Ako mali talaga. Ewan ko. Siguro okay lang magpa-interview sila pero ano na lang? Letter or statement na lang. Statements lang or mga private na lang, yung parang sulat lang gano'n. Hindi, or kumbaga nilimit na lang nila yung sasabihin. Topics. Oo, sasabihin nila. Kasi talagang full-blown Lahat talagang binira nila ang Talagang sinalag ni Prince Harry yung pamilya niya Diba? Ako naawa din ako kay Prince Harry. Alam mo kung bakit? Feeling ko under siya ni Meghan. Ewan ko lang. Pero ayun nga, yung sinasabi ni Prince Harry na, ano sabi niya? First quarter of 2020, tinatawagan niya pa si Prince Charles. Tapos sabi niya, then my father won't take my calls. Naalala ko, ito yung sinabi ko sa'yo kanina. May napanood ako sa National Geographic yata na documentary yan about Princess Diana at Prince Charles. Unwanted si Prince Harry, ayaw ni Prince Charles sa kanya. Kasi yun nga yung sinabi mo kanina, dahil nga copperhead siya. Redhead. Hindi niya, kumbaga, ang babaw ni Prince Charles parang hindi niya kamukha si Prince Harry. Kamukha, ang sabi nga daw, kamukha ni Prince Harry yung kapatid ni Princess Diana. Kaya naging unwanted si Prince Harry. Kaya siguro, feeling ko lang, kaya naging ganun malayo ang loob ni Prince Charles kay Prince Harry. Tapos may napanood pa nga ako noon yung pinakita sa raw footage. Diba? Yun nga, nung pinanganak si Prince Harry, bumalik na sila yata sa Kensington Palace or whatever. Lumabas. Naglaro ng polo. Oo, naglaro siya ng polo right after. Diba, dapat kung ikaw, tatay ka, kakapanganak lang ng asawa mo, aalagaan mo rin yung anak mo. Diba? Pagkaalis, naglaro. So parang, yun nga, it goes to show na siguro lang na ayaw nga ni Prince Charles sa kanya. Kung pero kasi diba, yung nanood din ako ng first part nung The Crown. Ito yung last na season. Itong huli, Parang napaka
bullshit ni Prince Prince Charles. Charles. Para siyang, Ano niya? para siyang ano, For me, naging payami siya kay Princess Diana. oo, di, tsaka ano siya, para siyang wala sariling utak. Ewan ko. Kasi parang weakling, Kasi di nga- makapag-design. Ay, di ba, inaano siya ni Prince, yung mga unang season ng The Crown, lagi siyang inaano ni Prince Philip, yung tatay niya. Lagi siyang pinupush to be manly enough. Kasi nga medyo sissy si Prince Charles. Yun yung pagkakaano Parang mahina sa na ano. But di naman sissy talaga. Yun nga, mahina. Mahina is the term, hindi gay ha. Mahina siya. Parang walang diskarte. Oo, parang malambot ang tuhod, ganun. Parang, ay sorry, wala siyang sariling desisyon, ganun. Tsaka ano, yung utak niya talagang nasa dick niya. Kasi, yung parang lahat ng decision niya talagang para kay Camila. Oh, wag mo na. Ako naman, ang take ko Diba? dyan kay Camila, siya naman talaga ang first love ni Prince Charles. Kaya, alam mo yun, ibigay na natin yun sa kanya. Ang pagkakamali lang ni Prince Charles, hindi, kasi arranged marriage sila ni, Princess Ni Diana. Diana. Though, sana man lang, pinahalagahan niya si Princess Diana. Si Princess Oo. Diana, may interview siya na, I wanted my marriage to Charles to work. Kaso nga, hindi na talaga. Dahil nga, because of Camila. Ayun. Yeah. Wala naman kasi talaga yung utak ni Prince Charles dun sa family niya. From the very start. Parang na kay Camila talaga. Mahalamal niya sa Camila. So parang, ganun yung gusto niyo maging hari. Oh my God. Good luck. Good luck. Tapos napanood ko nga si Piers Morgan. Alam mo, nabibisit ako sa, na yan eh. Kay Piers Morgan. Oo. Oo, Nag-resign siya ano dun sa Good Nag-walkout Morning UK. siya. Nag-walkout siya. Then, nag-resign na rin siya. Kasi nga, sobrang fanatic siya ng Palace. ng royal family. May nabasa nga ako sa Twitter. Piers Morgan is like a DDS. Pero feeling ko sobrang bayad fanatic. dyan siya. Si Piers Morgan. Parang Hindi ko in a lang way, sure. parang may ano siya. Kasi hindi ka na magiging sobrang gano'n na parang defend ka kahit obvious naman na, di ba? Hindi ko lang sure. Pero, ayun nga, parang, buti nga. Pero kasi ang sabi din, magkaibigan sila dati ni Meghan Markle. Si Piers Morgan. Ah, Tapos talaga? parang kinat off siya ni Meghan Markle. Kaya parang bitter si kuya. Bitter ako. Kaya- Bakit siya kinat off? Kaya yan ang hindi ko rin alam. Mm. Pero kasi parang ganun, parang, di ba ngayon sabi ng co-host niya, parang, Meghan has every right to cut you off. Kung decision niya na yun na hindi Talaga? ka kausapin, Ayun yung sa hindi ka niya pansinin, decision niya yun. Ayun It's yung sa her show? right. Ayun yung sa show? Talaga, hindi ko napanood. It's her right. Parang si Okay, Piers nabasa Morgan, ko parang lang. okay, no, I'm not gonna take your bullshit. Walk out si kuya. Parang si Piers Morgan, masyado ka na matanda, tama lang na mag-retire ka na. Yung mga Alam mo, pinagsasabi may mo, nakita wala nga ako, nang, medyo bitch nga. Medyo may pagka-bitch siyang, host. Tsaka anchor. Inaway siya ni Caitlyn Jenner eh. Kasi, talaga? Oo, about sexuality nga, syempre. Medyo advocate si Caitlyn dyan sa about sa sexuality, sa gay pride. Tapos parang, basta may question siyang, Off yung ano. niya. na-off si Caitlyn. What? Gumano lang siya. Pierce? Tapos, no, I'm just asking that question. Kanya, no. Gumano si Parang si iba kasi Caitlyn. ano yung delivery niya parang, eto kasi yan eh, ganito kasi yan eh. Masyado Parang- siyang straightforward, I Oo. think. Doon sa Tsaka nakalimutan ko yung yung thinking nangyari. niya parang pang matanda, na, hindi mo na pwedeng ibahin. Oh, yun. Kasi nga, siguro seniority, ganyan. Pero okay na mag-retire ka na, hindi ko rin naman siya gustong Me too. Parang, yung mga well, hindi ko naman siya niya. masyadong kilala dahil wala naman siya dito sa Pilipinas. Pero, ano ba? Ang gusto kong anchor si Larry King. Ay, patay na yun, di ba? Oo nga, pero siya talaga, magaling siyang host, magaling I siyang don't know. reporter. Tegi Bems na nga siya. Ayan. So, Meghan Markle, girl, kailangan heightened security ka na. Hindi, siguro siya, pagkakaiba lang, ako naisip ko, kasi nga medyo, so into The Crown ako. Ang kasi nga parang kino-compare ngayon si Meghan Markle kay Princess Diana. Ang pinagkaiba lang for me, si Princess Diana kasi, siya lang mag-isa. Nung nag-speak out siya nung naghiwalay na sila ni Prince Charles. Ito kasi, si Meghan Markle, silang mag-asawa. Kaya nga, di ba sabi ni Prince Harry, I don't want history repeat itself. So, siguro dahil nga mahal niya naman si Meghan Markle, so, she stood by her side. Unlike si Princess Diana, wala siyang kakampi. Parang tuloy nagmukha. Di ba parang pinagmumukha siyang baliw? Oo, Pinagmumukha diba? siyang Psychologically depressed or incapacitated. Which is, siguro, kung In a way. kung open-minded kang tao,
yung nangyari kay Princess Diana sa... Very traumatic. Traumatic talaga. Talagang nagkakaroon siya ng mental health issues. Siguro rin kay Meghan Markle. Ganun. May siguro... Tapos buntis pa. Oo, buntis pa. Siyempre, hormones raging. Tapos, let's give her the benefit of the doubt na, sige na nga, na parang na-experience niya ang bullying, yung racism sa loob ng palace, gano'n. Tapos nagkaroon siya ng suicidal tendencies. So, yun lang. Siguro, maging open-minded na lang din. Siguro, baka nga, nangyari yun sa kanya. Kasi nga kung kay Princess Diana nangyari, tapos pinagmukha siyang tanga ng palasyo, possible na mangyari rin kay Meghan Markle. Yun lang, again, ang difference niya is, her husband stood by her side. Unlike si Princess Diana, wala siyang kakampi. Siya lang lahat. So, ayun. Alam mo kung anong naisip ko dito sa issue na yan? Ano yan? Parang naisip ko lang noong isang araw, parang kaya siguro yung ibang monarchy na existing parang ngayon, kaya sila nagsusurvive. Kasi hindi sila talaga nagpapasok ng ibang race. Di ba? Well. Kasi tingnan mo, nagkakaroon naman ng problema eh. Kasi yung kay Prince Harry at kay Meghan Markle, mixed race kasi si Meghan Markle eh. Pero kasi sa akin, hindi siya pure black eh. Hindi naman siya pure black. Pero for me, wala lang. Sa akin, for me, hindi dapat issue yun eh. Pero naiintindihan ko, kasi inisip ko tuloy Japan, diba? Thailand. Yung ibang nag-i-exist pa rin. Kasi hindi talaga sila. Brunei. Mahigpit sila. Hindi talaga sila nagpapapasok. Para nga to avoid that. Kasi nagmumukha kang racist eh. Magmumukha ka talagang racist. Kasi parang, hindi naman natin yan eh. Diba? May ganong thinking eh. Oo. Mas mabuti pang i-avoid na lang. Oo, avoid mo na lang. Hindi ka magmumukhang racist. Kasi yung magpasok ka, tapos maging issue na parang, feeling ko kasi sila, hindi naman sila nagiging racist eh. Parang, kino-question lang nila kasi parang, okay, since magiging part yan ng natin. Family. Diba? Parang, may mga ganong concerns. Ewan ko, yun lang naman ang tingin ko. Pero nga, parang nagigets ko. Diba? Kasi mas magmumukha kang racist pag pinasok mo sila sa kasi family. Kasi ganito yan eh, parang yung pumasok na bago, may mga views siya in life na different talaga sa, tulad yan, kila Prince Harry, may institution eh. Sila Harry, alam na nila yan. Hundreds of years, thousands of years na silang nagfa-function under that institution, under that firm. So, hindi, pagpasok mo, you don't, expect them to treat you how you want to be treated. Tsaka hindi sila mag-a-adjust for you. Oo, di ba? So, yun yung isa sa mga na-miscalculate ni Meghan Markle. Siguro, sige, fine. Na-miscalculate. Pero siguro hindi niya in-expect na ganun din. Siguro, kung whatever, kung whatever na na-experience niya sa loob ng palace. Parang siya, outsider siya eh. So, parang sa akin, sorry girl, ganun talaga eh. Ikaw yung pumasok eh, di ba? Parang, hindi mag-a-adjust yung institution sa'yo. Ayun, yun lang. Di ba? Pero, let's pray. Tangina biglang naging pray. Hindi kasi doon lang ako nalungkot sa yung medyo sa racist nga. Racist comments pero about her son. Pero ang tanong, totoo ba talaga? Ayun nga, kung totoo. Ba talaga? Baka kasi mamaya, iba lang yung dating. Nagmukha lang na ganun. Pero kasi, iba. Hindi. At saka, basing doon sa sinabi ni Meghan, hindi niya narinig directly. Comments na narinig ni Prince Harry na nirelay lang niya sa kanya. Baka kasi mamaya, yung nag-comment na yun kay Prince Harry, iba naman yung pagkakasabi, ang dating iba. Diba? Sa kanila mag-asawa. Tsaka nga, diba, from what I read, hindi naman talaga directly si Queen ang ang umiiwas sa kanila. Parang feeling ko, pinupuno yung schedule ng Queen. Kaya tuloy nagmumukha na iniiwasan silang dalawa. Pero in reality, yung mga tao in the background, ayun nga. Yung nagko-control doon sa Alam mo, feeling ko yan din ang problema. Hindi yung mismong family members. Hindi talaga si Prince Charles, hindi sila yung mga Prince William, associates nila sa palasyo. Yun talaga ang problema. Yung mga officers, yung mga gano'n. Yeah, yung mga chimay. Yung mga people behind nga, yun talaga the yung institution. Hindi talaga yung mismong family. Kasi ako, naniniwala ko, family yan eh. Di ba? Pero lahat naman ng pamilya, may kanya-kanyang problema. Ayun lang. Pero yun nga. Again, don't wash your dirty linens in public. Pero yun talagang mali ni Meghan Markle. Inisip niya siguro na, magiging prinsesa ako or whatever, duchess or kung ano man. Feeling ko hindi naman niya yun aim. Pero ang feeling ko is pero yung parang feeling ko meron. ako
the accomplishment siguro na I stood up by myself as a black woman. Mga ganon. Pumasok ako, naging royalty ako for a moment. Oo, parang hindi, parang wala naman sa, nakikita ko sa kanya, hindi niya goal maging prinsesa. Parang ang gusto niya maging achievement niya is, I'm a black woman, I stood up for myself, I speak out whatever I want, woman empowerment, ganyan. Pero hindi naging ganun yung dating eh. Ang naging dating is parang ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Diba? Well, we'll see. Nako, again, Meghan Markle, if you understand me, heighten your security because you don't know what will come after you. Oo nga. Tsaka sana talaga, nanahimik na lang sila mag-asawa. Ewan ko, kung yun yung goal niya. Kung gusto niya lang, may napanood nga ako sa E.T. America, yun nga. William and Charles went on the royal path. Si Harry, family ang gusto niya mangyari. Family path. Well, intindihan ko naman na family path. Pero yun nga, kung gusto mo ng matahimik na pamilya, iwas ka din. Oo, tumahimik ka na lang sana, diba? Tsaka I'm sure, hindi naman sila maghihirap eh. Oh, kasi diba, parang, sige, ikaw na Harry, ikaw na may inheritance. Diba, may inheritance nga siya. Sabi pa nga niya, sa situation na yun, doon niya naramdaman ang presence si Princess Diana, mother niya. Kasi may iniwan pa lang parang 20 million pounds in inheritance, plus interest, whatever, ng mga investments. Ayun. So, ito na, yun na, nakabili na siya ng bahay sa LA, ganyan. May pera pa rin siya. May pera pa rin siya, so hindi siya naghihirap. Kaya, yung sinasabi lang niyang na-cut off siya, parang, boy, ano ba? Pero kung matali-talino yan, sana sa Asia siya nagpunta. Well, diba? Parang medyo tahimik, no? Hindi, tsaka mas mura. Kasi si Meghan nga, kasi US citizen, so alam. Mas mura, tapos parang talaga maka-cut off ka sa mga issue, kasi lalo na ngayon, pandemic, mahirapan yung mga paparazzi pumunta dito, or what? Sabagay. Pumunta sa certain place. Dito siya sa Pilipinas. Hindi, siguro saan mo siya pwede pumunta? Feeling ko pwede siya sa Cambodia, ganun siya. Japan, Cambodia. Ay, kasi hindi nagpapapasok ang Japan eh. Yung mga ganyan-ganyan. Anyway, ayun na. So, good luck na lang sa kanilang mag-asawa. Yan, sana nagtago na lang talaga sila, kung ako naman. Tapos may 20 million pounds ka pala. Magkaroon nga lang ako ng ng ilang pounds lang eh. Masaya na ako Magtayo ka na ng Jollibee, no? Okay na yun. Diba? Kasi siguro convert mo nga, magkano yung 20 million pounds in peso? Ano ba yan? Nag-compute. Compute tayo. Ayan. 20 million pounds in peso. Ay, taray, si Richie. Okay, it's 1 billion pesos. 1 billion pesos in current exchange rate. Mukhang pag yan dito ka sa Pilipinas hanggang sa apo mo sa tuhod. Di maghihirap. Diba? Again, so 50 umabot na naman po tayo sa isang oras sa walang humpay na dakdakan na chismis. Ay, shoutout nga pala sa mga nakikinig sa amin. Hello, kilala niyo na yung mga sarili niyo. Thank you again for listening to us. Wala kasi kami talagang topic ngayon. Gusto lang namin mag-record at pagdaldalan because of mga current. 7:20 na pala. Baka mahuli ka na doon. My God! May curfew kasi. So, yung mga nakikinig, dito remind sa Cavite, up till 10. Kahit sa Manila. Manila din ba? 10 p.m. Okay. So, 10 to 4. Ayun na. Okay. So, 2 minutes na lang. Ayan. So, again, thank you for listening to us. Ayan. Thank you and take care guys. Don't forget to mask up. May story ka pa? Wala. Okay. Bye, guys. Bye. Bye.